Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Binigyan ba naman ako ng pampalakas ng loob? Manloloko, malinaw na peke ang batong ito. Peking ba to? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. Sige, mga kababayan, kung sino man sa inyo dito ay interesado sa pag-aaral ng martial arts, maaari ninyo akong hanapin sa Destiny Martial Arts. Magdala ng flyer at makakuha ng 20% diskwento. Sa perang makakaligtas ang martial arts school ng mas matagal. Ang gwapo niya. Tulong. Hoy, anong nangyayari? Nahimatay ka agad pagkatapos magsalita. Gusto mo ba akong lokohin? Promdi, ibigay mo ang lalaking hawak mo, at umalis ka na. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Maninindigan ako para sa hustisya. Ako ang bahala ngayon. Batang pasaway. Itula ang bundok, hatiin ang dagat. Alis na. Hoy, gising. Iniligtas ko ang buhay, kaya hindi naman masyadong malaking bagay ang humingi ng konting tubig mo, di ba? Tapos na ang pagtulog. Ito marumi ang tubig na to. Paano ako napunta sa lalaking ito? Halina't tumingin. May naglalandi sa loob ng sasakyan. Luho na sasakyan yan. Alam talaga ng mayayaman kung paano magsaya. Dali, kumuha ng litrato. Ginoong wow. Itigil ang pagkuha ng litrato. Hindi pwede. Kung makunan ako ng litrato ng ganito, paano ako makakahanap ng trabaho? Paano ko mabubuhay muli ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban ng tadhana? Hihiram lang ako ng damit mo sandali. Masakit na masakit ang ulo ko. Nasaan ang mga damit ko? Naku! Ah, Nina. Hindi ka umuwi kagabi. Saan ka nagluloko? Ako. Slow. Bakit mo ginawa? Magulo na naman ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Kasalanan mo lahat to. Hinanap ko ang buong paaralan. At wala namang mahalaga dito. Hindi ko na naman kayang bayaran ang mga utang ko. TSK. Bigyan mo ako ng pera pa. O ibebenta ko to. Lumang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban ay pamana ni tatay. Kung babanggitin mo ulit ang pagbebenta nito, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako sa'yo. Nina. Isa ka lang ampon ni tatay. Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Teka. Ang Maginoo ay gumagamit ng salita, hindi ka mao. Sinabi ko na sa'yo, ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban ay pamana ni tatay dahil ipinagkatiwala niya ito sa akin.
Hindi ko hahayaang ang paaralan ay bumagsak habang ako ang nakatoka. Kung magkakaroon ka ulit ng ideya tungkol sa paaralan, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako sa'yo. Kahit sino pwedeng magsalita ng magagandang salita, dahil lahat yan sa pagiging wala kang kwenta at hindi makahanap ng trabaho, hindi ka kumikita, kaya mapipilitan ka lang panoorin, na may benta ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Hindi ba dahil sinugal mo lahat ng tuition ng mga estudyante? Kaya ako napipilitang mag-perform sa kalye kahit malamig na malamig. Dahil wala kang kwenta, dahil sa akin. Babayaran kita mamaya. Hello. Nina, congratulations! Pumasa ka sa interview para sa posisyon bilang security guard ng Starlight Group. Pakipag-report agad sa kumpanya. CJ, papunta na ako agad. Nailigtas ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Bukas, magre-report ako sa Starlight Group. Ikaw, ang responsable sa paglilinis ng paaralan ng sining sa pakikipaglaban. May klase ang mga bata ngayong gabi. Trabaho lang yan bilang security guard. Ano ang dapat ipagmalaki dyan? Kumusta na ang paghahanda? Ginoong Wow, huwag kayong mag-alala. Inanunsyo na ng kumpanya na ang babaeng nakatulog sa kotse kasama mo ay ang iyong kasintahan. Bawasan nito ang epekto sa kumpanya. Nahanap niyo na ba ang tao? Ayon sa mga flyers na nakakalat malapit sa kotse, ang tao ay mula sa paaralan ng sining sa pakikipaglaban ng tadhana. Ang dating master, si Ginoong Huang, ay pumanaw na. Ang anak niyang babae ang kasalukuyang namamahala sa paaralan. Dalhin niyo ako sa kanya agad. Opo, Ginoo. Nagkaroon ng aksidente si Ginoong Wow kagabi. Kaya kailangan palakasin ang seguridad ng grupo. Hoy, ikaw, bagong babae. Huwag kang maging sagabal. At huwag mo kaming pabagali. Kapitan, huwag mo lang akong tignan bilang babae. Hindi mababa ang kakayahan ko sa trabaho kumpara sa mga kasamahan naming lalaki. Linawin ko lang. Kung magkakamali ka kahit isang beses, agad kang tatanggalin. Opo. Hoy, Per. Anong nangyari kay Ginoong Ho? Ang buong grupo ng Ilaw ng Bituni ay napaka-paranoid. Hindi mo alam ang ganito kalaking issue? Narinig ko ang ating chairman, si Ginoong Wow, ay nauto ng isang Maniakis sa kanyang sasakyan kanina. Yung Maniakis ay hinuberan pa nga. Ang damit ni Ginoong Wow bago umalis. Uso to ngayon. Bakit parang pamilyar ang kwentong ito? Naglalaan si Ginoong Wow na hanapin ang buong lungsod para mahanap ang Maniakis na yun. Tumahimik, narito na si Ginoong Wow. Bumalik sa forma sayon. Siya nga. Ay naku. Nakipagsiping pala ako sa sarili kong boss. Hindi niya talaga ako dapat makilala. Para sa kapakanan ng martial arts school, hindi na ako pwedeng tanggalin ulit. Nina, tanggal ka na. Nina, tanggal ka na. Nina, tanggal ka na. Leo. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Ginoong Ho, okay ka lang ba? Nagkita na ba tayo dati? Ginoong Ho, nagkamali ka. Unang araw ko po ito sa trabaho. Nina, paano mo nagawang? Itulak si Ginoong Wow? Hayaan mo na. Nailigtas niya lang ako dahil sa mabilis niyang pagkilos. Ang mga babae, mas pabigat lang kaysa sa pakinabang. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bumalik ka sa pwesto mo. Mahusay din pala ang gwardyang ito. Ayusin mong gawin siyang personal kong bodyguard simula bukas. Ginoong Wow, babae lang po siya. Pagdating sa lakas, mas nakatataas talaga ang mga lalaki. O nasa departamento ba ako ng seguridad? Sinasabi mo ba sa akin kung paano gawin ang trabaho ko? Hindi po, Ginoo, hindi naman sa ayaw kong gawin ang iniutos ni Ginoong Wow. Opo, Ginoo. Ginoong Wow, mag-ingat po kayo. Ang tapang talaga ng babaeng yon. Umatake sa labas mismo ng Starlight Group, baka may mga usaping pag-ibig si Ginoong Wow. At pumunta siya para singilin. Karaniwan, mukhang seryoso at maayos si Ginoong Wow. Paano niya yun nagawa? Kung hindi niya ginawa yun, saan galing ang balita? Totoo nga. Kaya pala siya ay walang hiya. At ako naman itong nakaramdam ng sama ng loob kahapon. Nais ni Ginoong Wow na i-promote ka bilang personal niyang bodyguard.
Ako, maging bodyguard niya, wala akong panahon. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Anong babae ang hindi gagawin ang lahat para makalapit kay Ginoong Wow? Nagkataon lang Norte ka dahil natulungan mo si Ginoong Wow ngayon. Kung hindi, hindi mo makukuha ang pagkakataong ito. 30,000 piso kada buwan. Kunin mo o huwag. 30,000 piso. Masyadong malaki para sa bata. 50,000 piso kada buwan. Nailigtas ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Alam mo ang kasabihan, kung wala kang hiya, kaya mong gawin ang lahat. Kapitan, naiintindihan ko na. Hindi ba ito damit panlalaki? Nina. Karaniwan siyang kumikilos ng maayos at seryoso, pero nagluloko pa rin siya sa mga lalaki. Talagang marunong maglaro ang mayayaman. At sa kotse pa. Ang damit na ito. Bakit kapareho ito ng dinala ni Nina? Maaari bang kagabi sa kotse, kasama si Leo, si Nina ang nagluloko? Hello, ako si Liu Hu. Hindi kailangang kabahan. Hindi kami masasamang tao. Ang ginoong nakatayo sa inyong harapan ay ang CEO ng Starlight Group, Leo Wow. Siya ang CEO ng pinakamataas na grupo sa lungsod ng Baybayi, Leo Wow. Natagpuan namin ang lugar na ito batay sa flyer na ito. Maaari ko bang itanong kung kayo ang anak ni Master Wang? Hindi ba ito yung kay Nina, flyer ng paaralan ng sining sa pakikipaglaban? Posible kayang. Oo. Ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban na ito ay sa pamilya ko. Mukhang kayo nga ang hinahanap namin. Sandali lang. Sabi mo ikaw yung babae kagabi. Anong patunay mo? Ginoong Wow. Naaalala mo pa ba ang damit na ito? Ginoong Wow. Ito ang damit na nawala sa'yo. Pananagutan ko ang nangyari kagabi. Gayunpaman, malaki ang epekto ng opinyon ng publiko. Sana, makasama kang umuwi sa pamilya ko. At maging kasintahan ko lang. Kasintahan. Alam kong biglaan ito. Hindi naman. May 5 milyong piso dito. Ituring mo na lang itong kabayaran ni Ginoong Wow sa'yo. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin. Gusto ko. Ano, aalis ka sa paaralan ng sining sa pakikipaglaban? Nakahanap ako ng bagong trabaho, 50,000 piso kada buwan. Kasama na ang pagkain at tirahan. Nabaliw ka na ba? Naniniwala ka sa 50,000 piso kada buwan? Nina, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ba ako karapat-dapat makahanap ng trabahong malaki ang sahod? Isa ka lang ampon ni tatay. Anong karapatan mo para kontrolin ako? Bago pumanaw si tatay ako, nangako sa kanya na aalagaan ko kayong mabuti, pati na ang paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Tingnan mo, siguradong na-scam ka. Nandito ako ngayon, at hindi ka aalis? Subukan mong kalabanin ako. Nina, halika dito. Nina, naaalala mo si Vince? Bumalik siya para sa akin. Mayaman na siya ngayon. Sabi niya, tutulungan niya akong bayaran ang mga utang ko sa loan sharks, at bumili rin siya ng malaking vilya. Sabi niya, isasama niya ako para tumira sa kanya. Ibig mong sabihin, hindi yung lalaki. Pagkatapos kanyang buntisin, biglang nawala yung lintik na iyon? Oo, siya nga, pero nagsisisi na siya ngayon. Sabi niya, babawiin niya ang lahat. Gusto kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bulag ka na ba sa pag-ibig? Naniniwala ka pa rin sa kanya? Ikaw pa rin. Ikaw. Sige na nga. Pagdating mo doon, tandaan mong sabihin sa akin ang address. Kung yung lalaking yon ay mananakit sa'yo, hihimay-himayin ko siya hanggang tumilapon ang mga ngipin niya. Kaninong tawag ito?
Naghahantay na ang driver sa ibaba ng paaralan ng sining sa pakikipaglaban. Hindi lang basta tawag yan. Kaninong tawag? Papunta na ako. Lintik na walang hiya. Sinasabi ko sa'yo kung gaganyanin mo ang aking club, hihimay-himayin kita hanggang sa wala kang matira. Nina, anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pigilan sa paghahanap ng lalaki. Tinutulungan kita, binibigyan ko siya ng tamang lugar. Hindi ka pa kailanman umibig. Ano ang alam mo dyan? Hindi pa, Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pigilan sa paghahanap ng lalaki. tandaan mong ibigay sa akin ang address. Pero kung pag-uusapan, ang boses ng kasintahan ni Chlo, bakit napakapareho kay Leo? Pare-pareho lang talaga ang mga walang hiya. Maligayang pagdating, Ginang Wow. Ang mga ito ay mga alahas na inihanda ni Leo para sa iyo. Maaari kang magsuot ng kahit ano ang gusto mo. Dagdag pa rito, sa itaas ay ang iyong eksklusibong walk-in closet. Maaari mong paghaluin at itugma ayon sa iyong nais. Dalhin mo ako doon agad. Dalhin mo ako doon agad. Maligayang pagdating, Ginang Wow. Maligayang pagdating, Ginang Wow. Wow! Ang bawat silid ay napakalaki. Nina. Mula ngayon, pasok ako sa mataas na lipunan at magiging isa sa mga elite. Para sa iyo naman, ang iyong buong buhay, mananatili ka sa pinakailalim ng lipunan magpakailanman. Hoy! Ikaw. Bigyan mo ako ng masahe sa paa. Ginang Wow, hindi ko alam kung paano magmasahe ng paa. Hindi mo alam kung paano magmasahe ng paa. Anong klaseng kasambahay ka? Hoy, matandang babae, bigyan mo ako ng masahe sa paa. Magandang araw, Lola. Ano ang sinabi mo, Lola? Hindi ko alam na ikaw pala yan. Paano ka nakasama sa aking Leo? Wala akong pakialam. Pero, tandaan mo ito. Ang pamilya Wow namin ay palaging mabuti ang pakikitungo sa aming mga tauhan. Kung gusto mong mapasali sa pamilya Wow ko, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng pamilya. Siguradong magiging mas maingat ako sa susunod. Paano ninyo nagawa yan? Ayon sa patakaran, 1 minuto pa ang natitira sa akin. Bigyan daan. Bigyan daan. Anong klaseng pag-uugali yan? Pigilan nyo siya. Pagbagsak bundok. Ano ang ginagawa niyo? Ginoong Wow, late si Nina sa unang araw niya sa trabaho. Ayon sa regulasyon ng kumpanya, dapat siyang tanggalin. Hindi mo lugar ang pagsabihan ng empleyado ko. Opo. Lumabas ka. Sige na, sige na. Napakagwapo talaga ni boss. Maganda ang katawan at maalalahanin sa mga empleyado. Boss, gusto mo ng almusal? Sariwang donuts. Kalokohan. Hindi kumakain ng street food si Ginoong Wow. Isang donut? Masarap ba yan? Okay naman ito. Masarap ba? Elenan, hindi masama. Ito pa ba ang Ginoong Wow na kilala ko? Nagpadala ako kay Assistant Lee sa business trip nitong mga nakaraang araw. Ikaw magmaneho para sa akin. Magiging driver din ako. Araw-araw na subsidisyo. 2,000 piso. Ingat sa ulo, Ginoong Ho. Ginoong Ho, mahilig akong Tama. Yung galaw mo laban kay Marco kanina. Yung martial arts technique na yun. Ano nga ulit ang tawag doon? Sa tingin ko nakita ko na ito dati. Anong klaseng martial arts? Yung sigaw mo ng tsipay. Pay ano? Ay naku. Maaari kayang. Nakita niya akong gumamit ng pagbagsak bundok kagabi. Sinasabi ko lang, Pay, ang ibig kong sabihin. Pay. Ibig kong sabihin kailangan nating malampasan ang lahat ng balakid para makarating sa trabaho, Ginoong Ho. Nakakamangha ang tapang. Ginoong Ho, saan tayo pupunta? Bibili ako ng regalo para sa aking kasintahan.
May kasintahan ka? Hindi ba pwedeng magkaroon ako ng kasintahan? Pwede. Siyempre naman. Ang gago nito. Nagloloko na nga siya kahit may kasintahan na. Bakit siya nakaupo malapit sa akin? Maaari kayang. Ikabit ang iyong seatbelt. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nina, gumising ka. May fiance na siya. Hawak lang ng mahigpit, Ginoong. Ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang paliwalain ako? Ginoong ho, nahihilo ka ba sa sasakyan? Hindi dahil sa sobrang pag-uga ko. Dahil playboy ka. Nina. Kahit nagpapanggap ako bilang ikaw, para makapasok sa pamilya ko. Hanggat magkaroon ako ng anak kay Lee, ang posisyon ni Ginang Wow ay magiging akin. Hay, pagod na pagod. Ginoong Wow, itong damit ay ang pinakabago naming item. Ang sale nito ay 200,000 piso na lang. Tunay na bargain. Ito at lahat ng ito, ibalot mo na lahat para sa akin. Sige. Sabi ng lahat, playboy si Leo. Pero mabuti pa rin siya sa kanyang kasintahan. Masikip itong mga damit pagsuot. Nakakahigpit. Siguradong hindi komporta. At bawat isa ay napakamahal. Mas maganda pa ang suot. Hoy, Nina. Lumapit ka dito. Ano iyon, Ginoong ho? Subukan mo. Ako. Trabaho lang. Sige po, Binibilhan niya ng damit ang kasintahan niya. At ako pa ang pinagsusuot. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, hindi na ako maglilingkod sa kapitalista na tulad mo. Kamusta ang itsura, Ginoong ho? Maganda ang itsura. Itabi mo. Para sa akin, Bukod sa ating dalawa, may iba pa bang nandito? talagang hindi mapigilan ng gagong ito ang pagpapakita ng tunay niyang kulay. Ginoong ho, hindi ako. Ganyang klase ng tao. Malapit ka ng ikasal, kaya huwag ka na magloko. Ano ang iniisip mo? Ang simple naman ng suot mo pagkasama ko, hindi ko kayang mapahiya. Ako ang nakakahiya. Napakaganda ko kaya. Salamat. May trabaho pa sa kumpanya, kailangan ko nang umalis para ayusin yon. Dalhin mo muna itong mga gamit sa bahay ko. Ay, Ginoong ho. Gabi na at hindi pa ako tapos magtrabaho. Kailangan ko pang bumalik para turuan ng martial arts ang mga bata mamayang gabi. 3 beses ang bayad para sa overtime. Ginoong ho, malakas na ako simula pagkabata. Huwag kang mag-alala, siguradong maihatid ko ito ng ligtas. Sa iyong kasintahan. Paalam, Ginoong ho. Wow, dito nakatira ang kasintahan. Dapat nakatira siya parang reyna. Leo. Nandito ka na. Kanina, sa tingin ko narinig ko ang boses ni Chlo. Chlo, Nina, Ginoong ho. maaari ka nang umalis. Sige po, Sandali. Sunduin mo ako ng alas 6 ng umaga bukas. Ano? Alas 6 ng umaga? Hindi pa nga gising ang aso. Makakakuha ka ng overtime pay. Sige po, Titiyakin ko na malalaman mo na bilang bodyguard, sulit ang ha. Bawat sentimo ko. Nina, huwag mong subukang sirain ang mga plano ko. Leo.
Nakabalik ka na. Si Nina ba yun kanina? Kilala mo siya. Hindi ko masasabing hindi ko siya kilala. Pero ang reputasyon niya sa mga bilog ay napakasama. Naririnig ko na mahilig siyang maglandi sa mga lalaki. Leo. Nagtrabaho ka buong araw. Siguradong uhaw ka. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ilagay mo dito. Basta't mabuntis ako ng anak ni Leo, ang posisyon ni Ginang Wow ay magiging akin. Ginoong Ho, naparito ako para kunin ang. Naku po, hindi dapat makita ako ni Nina. Kaya ito pala ang fiance ni Leo. Mukhang gusto ni Leo ang mga Pasensya na. Wala akong nakita. Nananapunta ako para kunin ang mga damit. Nandito ako para sa mga damit. Hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo? Leo, ako ang fiancé mo. Gusto ko lang lumapit sa iyo. Tandaan mo ito, subukang lumayo ka sa akin. Huwag kang masyadong lalapit. Leo, ako ang fiancé mo. Ang dahilan kung bakit hinayaan kitang maging fiance ko ay para lamang protektahan ang interes ng kumpanya. Kapag nawala na ang eskandalo, bibigyan kita ng nararapat na kabayaran at pampublikong lilinawin ang ating relasyon. Leo. Tinatrito mo ba ako na parang kasangkapan? Sisiguraduhin ko na ikaw, at lahat ng iba pa ay malalaman na ako ang iyong asawa. Ginoong Wow, si Ginoong Carlos, mula sa International Fashion House, ay inimbitahan ka sa isang hapunan. Inimbitahan kanyang dumalo. Si Ginoong Carlos ay tiyak na naririto para sa unang fashion show ng Pamilya Carlos sa bansang ito. Kung makakapartner tayo sa Pamilya Carlos, ang pagiging internasyonal ng Starlight ay ang magiging unang hakbang nito. Sabihin mo kay Ginoong Carlos na dadalo ako sa tamang oras. Opo. Leo. Anong ginagawa mo dito? Nakita kong abala ka sa trabaho, kaya espesyal akong gumawa ng chicken soup para sa iyo kaninang umaga. Kunin mo ang chicken soup mo at umalis ka na. Nang walang pahintulot ko, huwag kang pumunta sa kumpanya. Leo. Lumabas ka. Madam. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ako ang ng Starlight Group, kapitan ng seguridad. Ikaw ang security captain. Mayroon akong kailangan sa iyo. Sabihin mo lang, madam. Si Leo ay may personal na bodyguard na nagngangalang Nina. Siya ay isang masamang tao, at siya ay nanloloko ng mga tao. Pinaghihinalaan ko na nilalapitan niya si Leo, na may masamang balak. Bantayan mo siya ng mabuti para sa akin. I-report mo agad sa akin ang anumang kainahinala. Si Nina na yon. Alam kong may mali sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, madam. Mahigpit ko siyang babantayan. Palem, madam. Ay, pasensya na. Bulag ka ba? Maniniwala ka ba kung sabihin ko na sasabihin ko kay Leo na tanggalin ka? Pasensya na. Bulag ka ba? Hello. Anong ginagawa mo dito? Ako nabanggit mo lang si Leo. Paano mo kilala si Leo? Ako, pumunta ako para kay Vince. Ang walang hiya mong kasintahan. Vince? Si Vince ay may ilang mga transaksyon sa negosyo sa Starlight Group, di ba? Pero si Leo, mayaman at makapangyarihan siya. Kaya inaapi niya ang kanyang mga partner. Utang niya kay Vince ang kalahating taon na, sahod, at hindi pa niya nababayaran. Nagpunta ako ngayon para hingin ito. Sinabi niya sa akin na. Naku po, ano ang ginawa niya? Sabihin mo. Sinabi niya sa akin na makipagtalik ako sa kanya. Ganun ba siyang klaseng tao? Maghintay ka dito. Pupuntahan ko siya ngayon at babasagin ang ulo niya. Sandali. Malaki ang kumpanya nila, kaya hindi natin dapat siyang ma-offend. Kung hindi, kami ni Vince ay magkakaroon ng mas mahirap na panahon sa pinakamasamang sitwasyon. Hindi na lang kami makikipagtulungan sa kanila. Sige, aalis na ako ngayon. Tandaan mo, huwag kang magpadala sa kanya. Lumayo ka sa kanya, okay? Hindi. Saan ka tumutuloy nitong mga nakaraang araw? Hoy. Nina. Maghanda ka na. Malapit ka nang sumama sa akin. Oh, Leo, ang paraan ng pagtingin ni Nina sa'yo, bakit siya ganyan ka-hostile?
Sobra ang iniisip mo. Ang mga martial artists, natural na matalas ang tingin nila sa kanilang mga mata. Oh, Leo, sa tingin ko, sa iyo lang siya tumitingin ng ganyan. Nina, ihanda ang sasakyan. Magbihis ka at umalis. Ginoong Wu, isang karangalan na makilala kayo. Isang karangalan din na makilala kayo. Ginoong Carlos, inaabangan ko ang ating pagtutulungan. Ginoong Wu, nais kong magbungkahi ng isang inuman. Nawa ang ating pagtutulungan ay maging ganap na matagumpay. Hoy, Ginoong Wu. Ang iyong sekretarya, bakit iba siya kumpara noong huli? Yung huli na may magandang hubog at mahabang binti ang gandang iyon. Talagang nag-iwan ng marka sa akin. Hindi ito kasing ganda. tingnan mo ng mabuti. Hindi ako ang sekretarya niya. Ako ang kanyang bodyguard. Pareho lang yan, anuman ang tawag sa kanya. Hindi mo ito malalaman, hindi ba? Pagod na si Ginoong Wu sa masasarap na pagkain, medyo nagsawa na siya. Kaya binabago niya ang kanyang panlasa, sinusubukan ng simple. Kung iyan ang ibig mong sabihin. Kung gayon, ang maliit na ito ay medyo cute, hindi ba? Hoy, Bib. Uminom ka ng kasama ko. Inumin mo iyan. Hindi mo man lang mahawakan ang baso. Gusto mong uminom kasama ko? Nakakahiya. Tinanggihan mo ang inuman, kaya iinom ka ng parusa. Ginoong Wu. Ngayon ay malaking araw para sa ating pagtutulungan. Isipin mo ng mabuti. Ikaw na walang hiya. Paano nagkaroon ng mahalagang posisyon ang tulad mo? Sa pamilya Carlos, isang kumpanyang tulad nito, mas mabuti pang hindi tayo makipag-partner. Ginoong Wu, sigurado ka bang tatalikuran mo ang ating pagtutulungan? Para sa babaeng ito? Hindi ko na ulitin pa. Tara na. Mahusay. Talaga akong humahanga sa paggalang ni Ginoong Wu sa mga kababaihan. Lubos akong nasisiyahan sa kanyang ginawa. At ipinakita rin sa akin ng babaeng ito, ang tapang ng mga kababaihan sa harap ng panganib. Pumunta kayo at sabihin sa grupo ng ilaw ng Bityuni na sila ang mag-ho-host ng aming fashion show sa susunod na linggo. Kahit hindi mo ako personal na natulungan, kailangan ko pa rin magpasalamat sa iyo. Hindi ko akalain na ikaw ay isang tunay na Maginoo sa mga kritikal na sandali. Ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung hindi ka makainom, sabihin mo lang. Bakit ka uminom ng ganito karami? Nina, Ano ang nangyayari? Bakit mabilis na naman ang tibok ng puso ko? alam mo ba? Hinahanap kita. Nakilala niya ba ako? Lagi na lang ganito. Boss, dapat magpahinga ka dito. Paalam. Hoy, huwag kang umalis. Nina, napaka-plastic mo. Walang hiya. Ha ha ha, mabuti. Ay, bakit natutulog ang batang ito dito sa labas? Bilisan mo, tulungan mo si Leo papasok sa kwarto niya. Dapat ka nang magpahinga agad, kaya ko ito. Kung gayon, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mahulog si Leo. Huwag kayong mag-alala, magiging maingat ako.
Ano ang ginagawa mo? Ang bango mo, bakit iba ito kumpara noong araw na yon? Nagpalit lang ako ng bagong pabango. Gusto mo ba? Hindi ko ba sinabi sa'yo na lumayo ka sa akin? Lumabas ka. Huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko ulit. Sa wakas, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Hindi ako maaaring sumuko na lang basta. Leo! Sino ang gumawa niyan sa labi mo? Sabihin mo sa akin, at pupuntahan ko siya para turuan ng leksyon. Kaya, paano mo ako babayaran? Ano? Nina, ikaw ang nanakit sa kanya? Paano nangyari yan? Siya ang nanakit sa akin. Siya ang personal bodyguard ko. Kung ako ay masaktan, siya ang mananagot. Pupunta na ako sa trabaho. Mahal ko ang Dahan-dahan. Masyadong mabigat ang kamay mo. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. boss. May kailangan ka ba? Hindi ko sinasadya, dinalhan kita ng gamot. Ikaw ang nanakit sa akin. Inaasahan mo bang ako na lang ang magpahid ng gamot? B-boss, ang gamot. Nina, bakit ka namumula? Wala. Aalis na ako. Nakuha ko na. Nabalik ka sa tamang oras. Ginoong wow, Chloe. Hindi man lang sinasagot ni Leo ang mga tawag ko. Siguro dahil kay Nina. Siguro dahil kay Nina. Ano ang tinitingnan mo? Bilisan mo at ibigay mo sa akin. Kapitan Titus. Kailangan kitang makausap. Madam, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Diretso na tayo. Si Nina ay umaarangkada na sa kumpanya ngayon. Hindi magtatagal. Papalitan ka. Siya ang pinakamalaki mong banta. Paano nangyari yan? Nandito na ako sa kumpanyang ito, sa loob ng 10 taon. Wala pa siyang 1 buwan dito, at isa lang siyang batang pasaway. Ano ang mali sa pagtatrabaho dito ng 10 taon? Sa trabaho ngayon, ang mahalaga ay oportunidad at swerte. Ngayon, dinadala siya ni Leo saan man siya magpunta. Lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Mas maganda ang swerte niya kaysa sa iyo. Isa lang siyang, bagito nakara-rating lang sa pugad. Nakaligtas lang siya kay Ginoong Wow, at binigyan siya ni Ginoong Wow ng pagkakataon. Hindi mo maaaring maliitin si Nina. Sa panlabas, mukha siyang walang masama. Pero sa totoo lang, siya ay nagbabalak. Hindi lang siya palihim na nagloloko. Sinadya rin niyang lumapit kay sinusubukan niyang umakyat sa posisyon. Hindi ko siya papayagan. Manatili sa tabi ni Leo. Madam, labis ang iyong pag-iisip niyan. Mukha siyang tomboy. Paano magkaka-interes si Ginoong Wow sa kanya? Hindi interesado si Leo sa kanya. Pero ang paraan niya ng pagbabalak, nakakabwisit sa akin. Noong isang araw, sinamantala niya si Leo noong lasing ito. Sinubukan niyang akitin siya. Nangyari ba ang ganyan? Masyado na siyang lumampas. Kung hindi tayo kikilos agad, tayo ang mapapahamak. Huwag kayong mag-alala, madam. Sa ilang araw, ang grupo ng ilaw ng Bituni ang magho-host ng fashion show ng pamilya Carlos. Iyon ang magiging perpektong oras para ibagsak siya. Sige. Kung gayon, umaasa ako sa iyo.
kaganapang ito para sa grupo ng Ilaw ng Bituin ay napakahalaga. Ito ang unang hakbang ng grupo ng Ilaw ng Bituin patungo sa pagiging global. Walang bahagi nito ang maaaring magkamali. Opo, Ginoo. Ginoong Wu, kulang sa tauhan ng aming security team. Nais ko sanang hingin ang inyong pahintulot. Maaari ba naming hiramin siya para tumulong? Hoy, huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang aming pamalit, ibabalik ko siya agad sa'yo. Maaari ko siyang ipahiram sa'yo, ngunit tandaan mo ito. Akin siya, kung bibigyan mo siya ng anumang problema. Hindi ko ito palalagpasin. Oo. Ingat ka. Kapitan Marco, anong gagawin ko ngayon? Kunin mo yung mailbox malapit sa pinto para sa mga mananayaw na malapit ng umakyat sa entablado. Oh, si J. Ginoong Hu, Hindi ka ba nila binigyan ng problema? paano sila maglalakas loob? Ginoong Carlos, ginagamit ng grupo ng Ilaw ng Bituin ang pinakamahusay na mga mapagkukunan. Ang tanging layunin ay siguraduhin ang maayos na takbo ng fashion show na ito. Ginoong Wu, ang pinakainaabangan ko ay ang pambungad na pagtatanghal ng kaganapan. Ang pamilya Carlos. Bawat fashion show ay naglalagay ng malaking pressure sa akin. Huwag mag-alala, Ginoong Carlos. Ang pambungad na pagtatanghal natin sa pagkakataong ito, siguradong hindi ka bibigyan. Ginoong Wu, may mali. May nangyari sa mga mananayaw. Anong nangyari? Kinain ng mga mananayaw sa pambungad na sayaw. Ang pagkain na ihatid ni Nina, lahat sila ay sumakit ang tiyan. Ang pagkain ng mga mananayaw, hindi ko ba sinabi sa'yo na ikaw mismo ang maghati? Masyadong nagmamadali ngayon. Talagang hindi ako makaalis. Inisip ko dahil malaki ang tiwala mo kay Nina. Hinayaan ko siyang pumunta. Hindi ko inaasahan ang ganitong aksidente. Nina, sabihin mo sa amin, minanipula mo ba ang pagkain? Hindi ko, dinala ko lang ang pagkain, iyon lang. Ikaw lang ang humawak ng pagkain. Hindi ko, Ikaw iyon. ikaw iyon. Hindi mo ba sinabi sa akin na kunin ko? Ikaw iyon. Manahimik ka. Hindi ito ang oras para magturuan. Ginoong Wu. Ang fashion show na ito ay kumakatawan sa karangalan ng pamilya Carlos. Higit pa rito, ito ay unang pagkakataon ng pamilya Carlos na magdaos ng isang kaganapan sa inyong rehiyon. Hindi ito maaaring magkamali. Ginoong Carlos, pakiusap, huwag mag-alala. Agad akong makakahanap ng mga bagong mananayaw. Ginoong Wu, huli na para maghanap ngayon. Ginoong Wu, ano ang gagawin natin ngayon? Ginoong Hu. Nagsasanay ako ng martial arts mula pa noong bata ako. Ang martial arts at sayaw ay dapat medyo magkapareho, di ba? Kung walang ibang pagpipilian, gagawin ko. Hindi maaari, hindi pwede iyon. Ikaw, ito ay isang international fashion show. Kung hindi ako sasabak, wala nang ibang makakagawa. Ikaw ang sasaba, kung ipapahamak mo ito, sino ang mananagot? Tama, iyon nga. Ako ang mananagot. Ginoong Wu, wala namang problema si Miss Jiang, di ba? Hindi pa siya handa pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Ginoong Wu, tiyak na natatakot si Nina na managot. Malamang sinamantala niya ang pagkakataon na tumakas sa likod ng entablado. Ano? Ginoong Wu, kung mabaygo ang pagtatanghal na ito, mapapahiya ako sa harap ng buong pamilya ko. At higit pa roon, makaapekto ito sa aking karera. Ginoong Carlos, pakiusap, huwag munang mag-alala. Maghintay tayo ng ilang minuto pa. Ginoong Wu, tiyak na tumakas si Nina. Anong gagawin natin? Paano kung kunin ko ang aming mga security para sumabak? Lagi kaming nagsasanay ng magkasama, napaka-coordinated namin. Wow, ang ganda. Siya ay tunay na maganda. Nina,
Leo, kumusta ang pagtatanghal ko ngayon? Ginoong Carlos, sila ba ay nasisiyahan? Nina, nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. O hindi sila nasisiyahan? Hindi. Si Ginoong Carlos ay lubos na nasisiyahan. Nina, hindi ko talaga ito inaasahan. Napakagaling mo. Talaga mong nailigtas ang araw ngayon. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. Iniisip ko pa nga, kung talagang hindi sila nasisiyahan, gagawin ko ang pagbasag ng malaking bato sa dibdib para sa kanila. O ang pagpigil sa sasakyan gamit ang isang kamay. Lene, sa susunod. Teka. Sinabi mo lang ang pagpigil sa kotse gamit ang isang kamay. Sa susunod na lang. Teka. Sinabi mo lang. Ang pagpigil sa kotse gamit ang isang kamay. Naku, hindi niya dapat malaman na ako ang gumawa noong gabing iyon. Hindi. Mali ang iyong narinig. Anong babae ang makakapigil ng kotse gamit ang isang kamay? Ha? Kaya pala, Esan. maganda ka ngayon. Ginoong Hu. Seryoso kang pumuri sa akin kanina. Sinabi mong maganda ako. Hindi ba't sinabi mong kaya mong sirain si Nina? Paano niya nakuha ang loob ng lahat at nanakawin ang atensyon? Hindi ko rin alam. Yung baliw na si Nina. Karaniwan siyang sablay. Sino ang mag-aakala na ganun siya kagaling sumayaw? Nang minanipula mo ang pagkain, may nakakita ba sa'yo? Hoy, Ginang, maaari kang makasiguro. Nakahanap ako ng tagong lugar. Siguradong walang nakakita sa akin. Mas mabuti kung ganoon. Nina, malaki talaga ang utang na loob namin sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, ang grupo ng ilaw ng Bityuni ay nagdusa sana ng malaking kawalan. Talaga? Nina, ang iyong pagtatanghal ngayon, napakaganda talaga, nakakagulat talaga. Oo. Hindi ko yon. Yung galaw na pagtaas mo ng braso, ano nga ang tawag doon? White crane spreads wings. Puro forma walang laman. Ano ang dapat ipagmalaki? Pakiusap lahat, umupo kayo. Ngayon, gusto ko munang mag-toast sa bayani ng ating grupo. Ngayon, matapang siyang humarap at nagbigay ng kahangahangang pagtatanghal. Para sa ating grupo, napanalunan niya ang pabor ng pamilya Carlos. At nabawi ang malaking kawalan para sa grupo. Ginoong Hu. Napakarami mong sinabi. Pero kumusta naman ang konkretong bagay, tulad ng bonus o ano paman? Bago ko gantimpalaan si Nina, kailangan kong tugunan ang isang bagay. Ang insidente sa fashion show mayong araw ay hindi dapat nangyari. Ngunit may ilang may lihim na motibo. At sadyang minanipula ang pagkain na dala ni Nina. Kaya naman, may sumusubok na isab ako. At ang taong iyon ay ang ating kapitan ng seguridad, Marco. At ang taong iyon ay ang kapitan ng seguridad ng ating grupo, si Titus Lee. Ginoong Wo, hindi ako yun. Assistant Lee, mangyaring ipakita sa lahat ang video. Opo. Kaya pala ikaw ang nasa likod nito. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinagbintangan? Ginoong Wo, nagkamali ako. Pinaghal mo ang personal na bagay sa negosyo, ang iyong mga personal na sama ng loob sa mga bagay ng kumpanya at naguguluhan ang dalawang ito, na nagdulot ng malaking pagkalugi para sa kumpanya. At higit sa lahat, hindi mo sana pinagbintangan si Nina. Mula ngayon, kahit sino pa siya, kung may gumalaw laban kay Nina muli, haharapin nila ang aking galit. Pinoprotektahan ba niya ako? Ginoong Wo, pakiusap. Isaalang-alang ninyo na nagtrabaho ako sa Starlight Group sa loob ng 10 taon. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Pakiusap, hayaan ninyo akong umalis. Simula ngayong araw, si Titus Lee ay alisin sa kanyang posisyon bilang kapitan ng seguridad. Ibababa siya sa ranggo bilang ordinaryong security guard. Siya ang magiging responsable sa pagbabantay sa pasukan ng grupo. Lumayas ka na ngayon. Opo, teka. Hindi ko ba sinabi sa'yo na lumayas ka? Opo. Ginoong Hu. Nasaan ang aking gantimpala? Doblehado ang bonus ni Nina ngayong buwan, at makakatanggap siya ng 100,000 piso na cash. Bonus double. 100,000 piso na cash.
Mayaman ako. Nailigtas na ang martial arts school. Ginoong Hu, itinataas ko ang baso para sa iyo. Hello, nandito ako para kunin ang benepisyo ng empleyado. Hey, anong ginagawa mo? Oh, nandito ako para makita ang inyong CEO. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Well, may kailangan ba kayo? Ano yun? Matanda. Alam mo ba kung nasaan ka? Oo naman. Gusali ng Starlight Group Office. Oh, naka-research pala siya. Tao na kasing edad mo. Siguradong sasabihin mo na. Galing ka sa bayan ng CEO namin, tulad ni Lola Wang, o si Lola Li, o si Lola Zhao, tama. Makinig ka, mga tao na kasing edad mo, na pumupunta dito nagpapanggap na kamag-anak ng CEO namin, at humihingi ng pabor, napakarami nila. Kung wala kang dala, umalis ka na lang. Ako ang lola ng CEO ni... Lola ng CEO namin, gaano ka marangal at ka-espesyal ang lola ng CEO namin, ang tulad mo, nakasuot ng murang damit? Bilasan mo, pumunta ka sa supermarket sa tabi, pumila ka para sa libreng itlog, mahuhuli ka kung mahuli ka, ha ha ha. Starlight Group, paano nakabuo ng tulad mo, na maliit ang tingin sa tao? Matandang bruha, anong lakas ng loob mong tawagin akong aso, ha? Lumayas ka, ikaw ang umalis. Hoy, Tigil. Lola, ayos lang po ba kayo? ayos lang ako. Huwag po kayong matakot, Gina. Hanggat nandito ako ngayon, hindi sila maglalakas loob na saktan ka. Nina, ano ang balak mo? Binabastos mo ang trabaho ko. Titus, ikaw na malaking tao, nananakit ng matandang babae. Wala ka bang hiya? Nagpapanggap siyang lola ng CEO, at tinawag niya akong aso. Ngayon, pinaghihinalaan ko, na siya ay isang corporate spy mula sa kakompetensyang grupo. Bilasan mo na ang paggalaw, huwag kang makialam sa trabaho ko. Ang matandang babaeng ito, sa kanyang edad, malinaw na nakaranas ng hirap at nais niya ng tulong mula kay Ginoo. Kaya siya nagpanggap, hindi ka man lang nagtanong ng malinaw, at hinawakan mo pa siya. Hindi magalang yan. Nina, anong tingin mo sa sarili mo? Nagkataon lang na tumulong ka kay Ginoong Wow. Mahigit 10 taon na akong namamahala sa seguridad. Anong karapatan mo para turuan ako? Umaliis ka sa daan ngayon pa lang, o hindi ako magiging magalang. Hoy, sigurado akong ako ang haharap dito ngayon. Hanggat nandito ako, hindi mo mapipinsala ang matandang babae na ito. Kung gusto mong lumaban, subukan mo ako. Napakagaling na babae. Kung sana lang ay maging manugang na babae siya. Napakaganda niyan. Dalaga, nagtratrabaho ka rin ba dito? Elder, ako po ang bodyguard ni Ginoong Hu. Magaling ako, hindi sila maglalakas loob. Huwag kang masyadong mayabang sa akin. Dahil sa iyo, ako na ang nagbabantay sa pintuan. At ngayon sasabihan mo ako kung ano ang gagawin ko. Kung palalagpasin ko to, saan ko ilalagay ang mukha ko? Nina, ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Kanino mo gustong turuan ng leksyon? Ginoong Wow, tamang-tama ang dating mo. Itong matandang bruha. Sabi pa niya apo mo raw siya, upang mapanatili ang kaayusan sa kumpanya. Pinapaalis ko siya. Pero si Nina, kailangan pa talaga. Dumating para protektahan siya. Hindi yan totoo. Sila ang mga iyon nang bubugbog sa matandang babae na ito. Hindi ako maaaring tumayo lang. Hindi ko maaaring panoorin lang. Ilang malalaking lalaki na tulad nila, nananakot sa isang matandang tao. Nina, nandito lang si Ginoong Wow. At napakayabang mo pa rin. Liu, hindi ninyo maaaring apihin ang mga matatanda. Ginoong Wow, hindi mo na kailangang makialam. Ako na mismo ang magtatapon sa matandang bruhang ito palabas. Lola, anong ginagawa mo rito? Gusto ko sanang magluto ng hapunan ngayong gabi. Ay, napadaan lang sa kumpanya at gusto kitang makita. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay pinatigil ako rito ng walang dahilan? Siya ang gustong magpatapon sa akin palabas. Buti na lang at pinrotektahan ako ng dalagang ito. Ginang, ito ay isang malaking pagkakaintindihan lamang. Makikita mo, ang iyong pananamit ay simple. Hindi ko napagtanto na ikaw pala ang ginang. 10 taon ka nang nagtatrabaho sa Starlight sa pamamagitan ng paghusga sa tao base sa kanilang itsura. Grupo ng ilaw ng bituin sa bayan ng Ilo. Pinamahalaan ko ito ng may pag-iingat sa loob ng ilang dekada. Nakabuo na tayo ng magandang imahe. At hindi ko hahayaang masira ito ng mga tulad mo. Ginoong Wow, mangyaring hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi na kailangang magpaliwanag. Pumunta ka at iproseso ang iyong pagbibitiw. Ginoong Wow, nakikiusap ako sa iyo para sa 10 taon ng aking paglilingkod. Patawarin mo ako. Madam, pakiusap. Patawarin mo ako. Huwag mo nang hayaang mangyari muli iyan. Nasabi ko na yan dati, kung may gumalaw laban kay Nina muli, hindi ko sila palalagpasin ng basta-basta. Maaaring pinatawag ka na ng matriarka. Ngunit hindi mo pinakinggan ang mga sinabi ko. Sa isang taing nga pumasok, sa kabilang taing nga lumabas. Kailangan mong matuto ng leksyon. Simula bukas, hindi ka na magbabantay sa tarangkahan. Pumunta ka sa garahe at idetalye ang mga kotse. Lumayas ka na ngayon? Opo, sir. Ang dalagang ito ay may malakas na pakiramdam ng katarungan at mabuting puso. Ay,
Talagang nagugustuhan siya ni Lola. Leo, mayroon kang napakagandang babae sa iyong tabi. Bakit hindi mo sinabi kaagad kay Lola? Well, Ginang, ako po ang bodyguard ni Ginoong Ho. Bodyguard siya asterisk ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na lagi siyang magiging isa. Leo, hindi ba? Well, Lola, marami pa akong kailangang gawin sa kumpanya. Uwi ako para sa hapunan kapag tapos na ako. Ipapadala ko ang aking assistant para ihatid ka muna. Haha, sige na, bumalik ka na sa trabaho. Mahal, ang pangalan mo ba ay Nina Jiang? Opo, Ginang. Aking mahal, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Paano kung ganito, ngayong gabi, halika sa bahay ko para sa isang family dinner. Ituring mo itong paraan ni Lola para pasalamatan ka. Sa kabuuan, mag-isa ka rin. Ang luto ni Lola, kasing galing ng isang 5-star chef. Kahit ang ordinaryong tao ay hindi man lang makakatikim. Angkop ba iyan? Leo, ngayong gabi, ihatid mo ang dalagang ito pauwi. Kailangan mong gawin. Kung hindi, pananagutin kita. Aalis na ako. Palem, mahal, siguraduhin mong darating ka ngayong gabi. Salamat sa pagtulong mo kay Lola. Hindi ito malaking bagay. Hindi ko lang matiis si Titus at ang pananakot nila sa isang matanda. Ito ang unang beses na nakita ko, si Lola na gustuhin ng ganito ang isang tao. Sabi ni Lola, hindi ka palaging magiging bodyguard ko. Hulaan mo, ano ang gusto niyang maging kanya para sa akin? Paano ko malalaman? Lola, nagkaluto ka ba para sa sarili mo ngayon? Mayroon ka bang iniimbitahang mahalagang bisita? Huwag mo akong tawaging Lola. Wala akong manugang na babae na katulad. Ngayon, nagwo-roast ako ng isang napakakarangalang bisita. Siya at ang aking Leo ay simpleng perpektong katugma. Ano? Ako ang nobya ni Leo Wo, ang iyong magiging manugang na babae. Paano mo masasabi na siya ay perpektong katugma ng iba? Hindi ka pa kasal kay Leo, kaya hindi ka pa ang ginang ng pamilya Wo. At hindi ko kailanman kikilalanin na ikaw ay magiging manugang ko. Ikaw. Orihinal kong inisip na si Nina ang aking pinakamalaking balakid. Hindi ko inaasahan na may darating, bigla na lang at guguluhin ang mga bagay. Ngunit hindi naman ako tiyak na matatalo sa kanya. HMPH, kung magiging ginang ka ng pamilya Wo, ang buong pamilya Wo ko ay masisira dahil sa iyo. Lola, umuwi na ako. Oh, ha. Oh. Nina, sakto ang pagdating mo. Tingnan mo. Nakapagluto na si Lola ng buong mesa ng masasarap na pagkain. Halika na. Upo. Hindi. Ginang, hindi po ako dapat. Hindi pa nakakaupo ang mga matatanda. Hindi dapat unang umupo ang mga bata. Hihihi. Sige, sabay-sabay tayong umupo. Haha. Halika na. Bilis. Upo. Nina. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng tumawag sa akin ng madam. Tawagin mo akong Lola. Hindi ba iyan angkop? Kahit ano pa ang sabihin ni Lola na tawagin mo sa akin, iyan ang tawagin mo. Kahit sino pa siya, walang sino man ang makakatalo sa akin. Nasaan si Ginang Ho? Bakit wala pa siya sa ibaba? Pupuntahan ko na si Ginang Wo kaagad. Nandito na ako. Lahat ay naghihintay sa'yo. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ang katawan ng nobya ni Lee. Bakit kamukha na kamukha ni Chu? Alam mo namang may mga bisita ako. Nakasuot ng napakakulay. Sinasadya mo bang ipahiya ang pamilya Wo? Tama ang iyong lola. Magpapalit ako kaagad. Nina, kumain na lang tayo. Huwag mo siyang pansinin. Halika. Ito, espesyal na niluto ni Lola para sa iyo. Alam kong gustong-gusto ito ng mga babae. Salamat, ma. Salamat, lola. Ha, mas mabuti na iyan.
Mabuti na lang at mabilis akong nagtago. Kung malaman ito ni Nina, tiyak na paalisin ako sa pamilya. Kung gayon, bakit siya nasa bahay ng pamilya Wow? Posible kaya na ang taong binanggit ni Lola Wow, ang siyang perpekto para kay Leo, ay siya. Kahit ano pa man, hindi ko hahayaang makilala niya ako. Leo, huwag ka lang kumain mag-isa. Kumuha ka ng pagkain para kay Nina. Hindi. Ako na ang gagawa nito. Kung gusto mo, kumain ka pa. Kumain ka ng marami. Kain. Oh, bakit hindi mo ako hinintay na magsimulang kumain? Lahat tayo ay uupo para sa isang salo-salo ng pamilya at ginawa mo pa ang iyong sarili na mukhang kakaiba. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagkasakit ako ng sipon. Nanginginig ako. At paus ang aking boses. Kung gayon, ano ang nangyayari sa mukha mo? Well, hindi ba ako natatakot na hindi mo ako magustuhan? Kailangan kong alagaan ang aking sarili sa lahat ng oras. Ano, ngayon kahit ang mga bodyguard ay kwalipikado na kumain sa hapagkainan. Ginang Huo. Ako ang gumawa nito. Inimbita ko si Nina para sa hapunan. May problema ka ba dyan? Kung gayon, kung pumapayag si Lola, ano pa ang maaaring tutol ko? Nina, narinig ko na nagtatrabaho ka kasama si Lee mahigit 1 buwan na ngayon. Kumusta na si Leo? Ano ang mali sa pagtanong ko kay Nina? Nina, magsalita ka ng malaya. Ginoong Hu, siya ay medyo mabuti. Ha. Mabuti iyan marinig. Talagang napakabuti. Dapat mo siyang mas makilala, sa mas malalim na antas. Oh, tama. Bumisita ka sa amin sa bahay kapag may oras ka. Lola, sa totoo lang, pagkatapos kong magtrabaho araw-araw, kailangan kong bumalik sa paaralan ng sining para magturo sa klase ng mga bata, kaya hindi ako gaanong may malayang oras. Isang paaralan ng sining. Oh, nagpapatakbo ka rin ba ng isa? Dati siyang nagpatakbo ng paaralan ng sining din. Dati rin nagpatakbo ng paaralan ng sining si Gina. Ako, matagal na iyon. Hindi ko akalain, Ginang Ho, na tayo ay magiging magkatuwang na diwa. Nga pala, nasaan ang lumang paaralan ninyo ng sining sa pakikipaglaban? Alam ko lahat ng paaralan ng sining, malaki man o maliit, sa lungsod ng Baybayin. Alam ko lahat. Baka nga magkaibigan pa tayo noon. Ako. Pag-usapan natin ang mga ito mamaya. Halika na, kumain ka. Oh, Lola, itong mga ulam, ginawa talaga para sa iyo. Bilisan mo at tikman pa. Ha, kumain pa kayo. Kain, sabay-sabay tayong kumain. Ano ang lasa? Lola, pupunta lang ako sa banyo. Oh. Hindi naman sa pangit ang pagkain mo. Ito lang ay may mga taong may buhay na walang kwenta, at hindi karapat-dapat sa masarap na pagkain. Lola, ang galing ng iyong pagluluto, talagang masarap. Siguro si Nina ay hindi lang maganda ang pakiramdam ngayon. Hoy, kumusta si Nina? Oh, okay lang siya. Pupunta lang ako sa banyo uli. Oh, ito. Oh, Leo, madali, dalhin mo si Nina sa ospital para sa check-up. Kung talagang may sakit si Nina, ito ay isang perpektong pagkakataon para ilayo siya kay Leo. Busog na ako. Doktor, kumusta siya? May mali ba? Buntis siya. Ano? Sa panahon ng pagbubuntis, ang kondisyong pisikal ni Nina ay mas marupok kaysa karaniwan. Siguraduhing alagaan siya ng mabuti. Mula ngayon, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa pagbubuntis at uminom ng folic acid. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor.
Si Nina ay dati lamang, kasama ni Leo. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay dapat kay... Ihahatid na kita sa bahay. Hindi na, salamat. Gusto kong luminaw ang isip ko. Sasama ako sa'yo. Esan, Hindi. Ang sanggol ni Nina ay hindi talaga dapat panatilihin. Mahal mo ba talaga ang lalaking yun? isa siyang walang hiya, isang gago. Siya ang tipo na gagamitin ka tapos itatapon ka na lang. Hindi ka taka-taka na buntis ka, at hindi man lang siya nagpapakita. Wala siyang kahit anong pakiramdam ng responsibilidad. Kaya bakit ka determinadong panatilihin ang anak na yon? Nararamdaman ko lang na ang bata ay inosente. May karapatan siyang ipanganak. Ano man ang mangyari, ipapaalam ko sa lalaking yon. Ano ang silbi ng pagsasabi sa kanya? Malapit na siyang ikasal. Hindi siya magmamalasakit sa mangyayari sa ating dalawa. Kasal na siya, at nilinlang ka pa niya para makipagtalik sa kanya. Ang lupit niyang hayop. Tama ka. Isa siyang tunay na hayop. Tama ka. Isa siyang tunay na hayop. Pero, ito rin ay aking pinili. Ha? Hindi ko napansin na si Nina ay karaniwang napaka-open-minded. Ganoon din sa iyo. Ano ang sinabi mo? Wala akong sinabi. Ang ibig kong sabihin, pareho nating pinili ito. Sige na, Ginoong Ho, tapusin na natin ito para sa araw na ito. Salamat sa pagsama mo sa akin para luminaw ang isip. Uwi na ako. Hoy, ihahatid na kita. O, hindi na kailangan. Naghihintay pa rin sina Lola Ho at Ginang Ho sa iyo. Sige na kung ganoon, mag-ingat ka sa iyong paglalakad. Hindi mo kailangang pumasok sa trabaho bukas. Ha? Hindi mo ako tatanggalin dahil buntis ako, di ba? Hindi mo ako tatanggalin dahil buntis ako, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagbubuntis ay hindi makakaapekto sa aking kakayahan kahit kaunti. Ang isang tulad mo. Ha ha ha. Kaya kong harapin gamit ang isang kamay. Hindi ko sinabing tatanggalin kita. Bibigyan kita ng isang araw na pahinga bukas. Magpahinga ka ng mabuti. Bumalik ka sa trabaho kapag mas maganda na ang pakiramdam mo. Talaga? Makaapekto ba ito sa sahod ko? May sahod na bakasyon. Salamat, Gino. Narito na ang sundo ko. Aalis na ako. Sige na. Alamin mo, kung sino ang lalaki na nakikipag-date kay Nina. Sino siya? Oh, Ginang. Bakit mo pa rin ako hinahanap? Isa na lang akong security guard sa car wash. Hindi na kita matutulungan. Kapitan. Winasak ka ni Nina ng ganito. At tatanggapin mo na lang ba yun? Hindi ko tinatanggap yon, pero ano pa ang magagawa ko? Si Nina ay ngayon ang kanang kamay ni Ginoong Wo. Mayroong isang pagkakataon sa harap mo mismo. Anong pagkakataon? Buntis si Nina sa anak ni Leo. Ano? Seryoso ka? Ako ang kasintahan ni Leo. Iniisis mo bang magsisinungaling ako tungkol dito? Ito lang ay hindi pa alam ni Leo. Ang anak ni Nina ay hindi dapat Teka, huwag. Kung buntis man si Nina sa anak ni Ginoong Wo o hindi, wala itong kinalaman sa akin, tama? Tama ka, wala itong kinalaman sa iyo. Pero kung papayag ka, natulungan mo akong makipag-ayos kay Nina. Hindi lang kita ibabalik sa iyong dating posisyon. Kundi kapag ikinasal na kami ni Leo. Ipinapangako ko sa iyo, gagawin kitang pangalawang pangulo ng kumpanya. Ano ang gusto mo? Alisin ang sanggol sa sinapupunan ni Nina. Ginoong Wo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ginoong Wo, kakagaling lang ng report ng mga tauhan ko na si Titus ay nagtipon ng mga tao at pumunta sa paaralan ng sining sa pakikipaglaban ng tadhana. Hindi ko sigurado kung makakasama ito sa grupo. Malapit na si Nina. Maghanda na kayo. Darating ba talaga si Nina? Mayroon siyang dahilan na hindi niya matatanggihan. Nina, iligtas mo ako. Sinungaling si Vince. Adik siya sa pagsusugal. Hindi lang niya inubos lahat ng ipon ko, kundi nalinlang pa niya ako na pumunta sa ang kulay abong sona para ibenta ang mga organ ko. Siyempre, darating siya. Matapos pumanaw ang matanda, palagi niya akong itinuturing na nag-iisang pamilya. Para sa akin, darating talaga siya. Ginang, huwag kayong mag-alala.
Ito ang mga inupahang master ko. Ang pagharap sa isang Nina ay higit pa sa sapat, basta't maglakas loob na dumating si Nina. Ginagarantiya kong hindi siya aalis ng buhay. Hey, mabuti. Hindi niya magagawang galawin ang grupo. Pero matapos maparusahan ng 2 beses sunod-sunod dahil kay Nina. Malamang na itatarget niya ito. Tawagin ng ilang tao. Tingnan natin. Yes, sir. Chloe, nasaan ka? Vince, pakibitaw si Chloe. Nina, Saan mo itinago si Chloe? mahirap mo nang maprotektahan ang sarili mo ngayon. Dapat sa sarili mo na lang ang isipin mo. Nandito ka para sa akin. Nina, hindi ka sulit para gawin natin ang ganitong kaguluhan. Nandito kami para sa anak sa tiyan mo, anak ni Leo. Naglatag ka ng pati. Ang gusto mo lang ay makipag-ayos sa akin. Sige, nandito ako. Ibigay mo si Chloe. Huwag mo siyang kausapin. Gawin mo. Sige na. Pinapayuhan kita. Napakibitaw si Chloe. Huwag mo nang pilitin pa ang babaeng ito na kumilos mag-isa. Nina, mayroon kang ang galing. Kayo namang mga basurang to. Hindi ko kayo siniseryoso. Ngayon, hindi kayo makakatakas sa hindi makatakas na bitag na inihanda ko. Atake! Talaga kang kasuklam-suklam. Nakuha na namin siya. Lahat. Sige na. Tumigil kayo dyan. Ano ang tinitingnan ninyo? Bilisan ninyo at umatake. Bugbugin ninyo hanggang mamatay. Nina, papatayin kita. Bakit narito si Leo? Maayos ka lang ba? Magaling. Tumakbo na. Takbo, takbo, takbo. Ginoong wow, habulin ninyo sila. Leo, bakit ka nandito? Paano ka nakarating dito? Tumawag ng ambulansya agad. Ginoong wow, nalaman namin. Nalaman ng ano? Bakit ka nag-aalala ng ganyan? Nalaman namin kung sino ang kasabuat ni Titus. Sino siya? Ito ay Sabihin mo na. si Ginang Wow. Chloe. Nalaman namin na. Noong kayo at si Nina ay nasa Destiny Martial Arts School, isang araw bago kayo sinalakay, si Ginang Wow at si Titus ay nagkita sa isang coffee shop malapit sa kumpanya. Nagkita sila ng palihim, kinumpirma ng waitress ng coffee shop na pinag-uusapan nila kung paano haharapin ang isang tao na nagngangalak. Nina, Nasaan si Titus? nasa garahe. Nagpadala na kami ng mga tao para bantayan siya. Pupuntahan ko agad si Chloe at aalamin natin ang lahat ng ito. Ginoong Wow, may isa pa. Ano yon? Nalaman namin tungkol sa ama ng anak ni Nina. Hindi siya kailanman nagkaroon ng kasintahan sa buong buhay niya. Nagsisinungaling siya sa akin. Nalaman din namin na kasalukuyan siyang nasa Destiny Martial Arts School, nagtuturo sa mga estudyante. Destiny Martial Arts School. Hindi ba iniwan ni Mang Ruben ang Destiny Martial Arts School sa kanya? Paano naman naroon si Nina? Dahil si Nina ay ang ampo na anak ng dating master, si Mang Ruben. Ang bata sa sinapupunan ni Nina ay akin. Ihanda agad ang sasakyan. Pupunta tayo sa Destiny Martial Arts School. Nina, Hoy, Ginoong Wow, maayos ka lang ba? ayos lang ako. Nina, na-miss kita ng sobra. Tumahimik ka. Lintik na walang hiya ka. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, haharapin kita, maniwala ka sa akin. Sandali. Alam ko ang lahat. Alam ko na ang lahat. Ano ang alam mo? Alam ko na noong gabing iyon, ikaw ang babaeng iyon. At ang bata sa sinapupunan mo ay akin din. Kaya ano kung alam mo? Pupunta ka pa rin sa iyong kasintahan, hindi ba? Ito ay isang malaking pagkakaintindihan lamang. Noong araw na yon, pumunta ako sa martial arts school. Una kong hinahanap ang babae, kasama ko noong gabing iyon. Sabi ni Chloe, siya yon. At ipinakita pa niya sa akin ang aking damit. Kaya naman dinala ko siya pabalik sa pamilya ko. Pero sumusumpa, hindi ako gumawa ng kahit ano sa kanya. Walang nangyari sa pagitan namin. Chloe. Kaya pala nagsisinungaling siya sa akin sa lahat ng oras na ito. At tinuring ko pa siya na parang pamilya. Hi, at ang mga taong nagpapatungkol sa iyo sa martial arts school dati ay sina Titus at Chloe. Siya rin pala. Nina.
Sa mga nakaraang araw na wala ka rito. Talaga namang na-miss kita. Ang isip ko'y puno ng iyong alaala. Hindi ako makapag-focus sa iba. Doon ko lang napagtanto na tunay na akong nahulog sa'yo. Ikaw, huwag ka nang magalit o CJ. Nakakahiya. CJ. Dahil si Chlo ang nangingialam. Papatawarin na kita. Nina, paano mo haharapin si Chlo? Hindi ko alam. Siya ang aking kapatid sa ama. Bago pumanaw ang aking tatay, sinabi niya sa akin na alagaan ko siyang mabuti. Pero hindi ko akalain, nagagawa siya ng isang bagay na hindi mapapatawad. Kaya tunay na hindi ko alam. Paano kung isuko na natin siya sa pulis? Ano sa tingin mo? Naniniwala akong makakakuha siya ng patas na parusa. Sa gayon lamang, matututunan niya talaga ang kanyang mga pagkakamali. CJ. Sige, naiintindihan ko. Nakatanggap lang ng balita si Ginoo. Narinig ni Titus ang paparating at naghahanda ng tumakas. Ang aming mga tauhan ay kontrolado na siya upang makakuha ng mas magaan na sentensya. Handa siyang ibunyag si Chloe. Dagdag pa, mayroon siyang mga recording ng kanyang mga tawag kay Chloe. Magaling. Sa loob ng 3 araw, opisyal kong ibubunyag si Chloe. Lahat ng kasamaang nagawa niya sa'yo. Dadoblihin ko ang kanyang parusa. Leo, alam mo na ang lahat ngayon. Kung tutulungan mo akong harapin si Nina, hindi lang maibabalik ang dating trabaho mo, kundi pagkatapos kong makasal kay Leo, gagawin pa kitang VP ng grupo. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito matatanggap. Sige, lahat maghanda na. 1, hey. 2, ha. 3, hey. Pair. Halika rito, tulungan mo si tatay na basagin ang mga walnut na ito. Paumanhit.